yung gagawin ng the Lord para sa akin, yung may tutulong na gayong bayaran naman. Kasi wala akong insurance, kaya almost 90,000 na. Ayan. Magdadalaw daw tayo. Ayan po mga kapatid, yung Sister Lani, praise God, okay na po siya. Ayan. Abangan niyo yung ating interview sa kanya. Interviewin ulit natin siya. Ano po. And si Sister Bea, kasama na natin nag-aayos pa. Ayan. So, pupunta kami mamaya sa atin dito sa may Yesod Hamala lang. Ano po. Para, yan. Sa may Yesod Hamala lang para magdala ng ating mga konting ayuda. Nilagyan po natin ng pamphlets. Ano po, may mga pamphlets tayo. Of course, hindi lang physical food ang ating dala. Of course, ipagpipray din natin sila. At atin din silang aawitan. Ano po. Ayan. So, panoorin niyo po itong vlog na ito hanggang sa katapusan. And let's see, ano po, kung ano maging reaction ng ating dadalawin. Maraming salamat po. See you. Miss niya si anak niya. Ayan po, nasa elevator na tayo. Hello, today. Yan, nandito na po tayo sa una nating bibisitahin. Halika lang yan. Ayan guys. Ayan, maglalakad po tayo sa hagdan kasi hindi daw nag-obed yung kanilang Oh, meron silang camera. elevator. Hindi rin na-obed yung ilaw. Opo. At wala po kayong... Parang talagang lalo siyang tuda. Kumusta po? Nandito na po tayo ngayon. Okay lang po pag ko. Ibig sabihin po, ilang taon na kayo dito sa Israel? Mag-19. Wow, tagal na. 19 sa June. June 10 po. Ako June 10. Alam niyo yung kabayan niyo rin si Ate Via, ganyan din po ang siya ay inoperahan naman sa Picos. Tapos na rin yung bituka niya. Ganyan din po yung At saka mahaba. Rosario din po. Taga Rosario din sa Batangas. Actually, ang asawa ko ay taga San Juan. Malapit. Malapit lang po. Halos yung sa aming lugar, ang bayan namin ay Rosario, pero mas malapit kami sa San Juan. San Juan, opo. Doon din ako nag-aral, doon din yung pamalingkiran. Kasi mas malapit sa Rosario Kesa bayan. Opo. Pagtawid, parang mas kasi malapad ang ng Rosario. Rosario, Parang dulo opo. na sa amin ng Rosario. Sunod ay San Juan na. Nagturo ako sa Rosario Adventist Academy sa school ng Adventist doon. Mga ilang buwan din, 3 buwan. Kaya nadaan ako ng Kasi San Juan. nagpunta sa akin dati sa ospital, iba. Ay, opo. Iba naman sila. Sina Ate Ann yata. Anong pangalan niya noon? Kasi noon, Sina Sister Tricia. si Joy. Opo, Ate Joy. Kasi noong kalilipat ko lang sa kasi ay tatry na tanggalin yung mga aparato lahat. De 5 days akong nasa ICU na para obserbahan. Opo. Pero close na ang tiyan ko. Pero 5 days daw ako, hindi ko naman alam. Kasi October 23, inadmit na ako. Kailangan operahan na kasi lumalakad na ang sakit. Parang nagsusuka na ako. Opo. Hindi natanggapin yung dating gamot ko. Tapos yung noong in-ultrasound tsaka siniti, pagkapasok, kailangan operahan na kaagad. Kaya noong 23 na yun, 5 days pala akong tulog, hindi ko alam. Kala ko kinabukasan lang ka ganun. Kasi Pero ngayon po okay na kayo na oo naman. Praise God. Okay na. Pero hindi pa ako nakakapagbuhat ng Ay, bigat. opo. Kasi minsan may siguro dito kasi almost 1 centimeter yung natanggal. Dinugsong lang. Opo. Pero noong kayo ay bago magkasakit, meron kayong trabaho talaga na regular na Meron. Kasi nagtrabaho pa nga ako nung magdamag biglang sakit, parang
sakit na organ, ay yung parang sa ano yung sa mga gasin natin. Oho, Ano, oho. Parang masakit lang sa sikmura tapos parang ako nang inom nung sa ano yung sa gamot ko sa ano. Opo. Pero isinusuka na. Nung Ay. madaling nung umaga na isinusuka na, di grabe na. Yung pala yung bituka napipina. Namatay yung bituka kaya hindi na tumatanggap hanggang sa nagka-blood clot. Ay, Ako. ano daw pong ano nun? Nung nag-ilang balik na ako sa ospital, kuha ng mga blood test para malaman kung anong sinimulan. Wala naman silang maano kung talaga, pero hindi naman acute daw na serious na talagang ano. Oho. Pero siguro pagka ano sa akin yung dating, kasi sa Paul, yung symptoms niya katulad nung sa ano ko yung tawag dito, yung parang sa acid. Opo. Yung sa ano, acidic kasi ako. Opo. Parang pag suka-suka, yung maasim, ganun. Oho. Tapos, ang gamot ganun din. Noong time na yun, ganun din ang symptoms. Kaya lang siguro, pagpapalipas mo ng pagkain, yung sa busy, opo. parang yung ulcer, yung Opo, acute parang na ano. ulcer. Tapos hanggang sa namatay ng bituka, yung murang, yung small intestine, yun ang namatay. Yun ang kinat. Ano po yung kinat tapos nilagyan ng... Dinugsungan. Galing. Nilaser, Ano. kinat. Kaya yung hiwa ng tiyan ko, Opo, mula dito. hanggang dito, hanggang dito. 36 stapler. Ah, Kaya nung almost 1 month, siguro 5 weeks, kasi sumubra, hindi ka agad nakakuha ng schedule kasi ang hirap yung pagtatanggal ng stapler. Ay di merong masakit pa kasi walang anesthesia lagay. Walang anesthesia. Bunot lang ng bunot. Ganun nga sila dito. Kaya ako, ganun lang ako. Sorry naman ng doktor ko. Kasi tinatanggal nung binibilang, 36 pala? 36 sa ano? Kasi hindi ko naman alam na kagalong katagal akong tulog. Oho. Kasi siyempre pagkagising ko, sabi noong doktor ko, welcome back Maricel. 5 days daw akong tulog. Di nakipagtalo siguro. Ano din ang gamot ko, parang nakipagtalo pa ako. Sabi ko, bakit 5 days? Kahapon lang naman ako inadmit. Ganun Hindi ako yan. Sabi ko, dala-dala pa nila yung papers ko. Hindi, kasi siguro ano pa ng gamot ko, parang matapang pa ako, yung gano'n. Wala pa. Kasi kahit pumikit ako, nakikita ko yung magandang paligid kasi sa mga anesthesia, sa parang drugs, kasi matatapang daw yung mga gamot na ibinibigay. Parang high. Oo. Sabi ko, ganun pala pag nagda-drug siguro. Pagtingin ko, kahit hindi ako tulog, ibahin ko, may magagandang bulaklak, mga beats, ganyan. Pero minsan, yung pag ayaw kong, parang nanonood ka ng movie. Ganun, nag-hallucinate ka. Nag-hallucinate. Tapos wala kayong maramdaman na... Ayun, magaling na yun. Nagpapagaling na kasi testingin na tanggalin ng 2 days na wala ng aparato. Pero may tinanggal na rin ang sonda. 8 days na may sonda. Doon kayo pinapakain? Hindi ako kumakain sa dyan. Wala. Uh-huh. Inom diretso lang din, doon din lang. Doon sa sonda. Hindi sa sonda din. Hindi iinom ka basa-basa lang ng 8 days. Ay, kasi yung bituka nyo hindi pa mabibigla Oo. Tapos noong pagka inilipat na ako sa malapit sa ICU, kung in case na may mangyari, malapit ang kasi itatry ng 2 days na wala ka ng aparato. Kaya malapit sa ICU kung in case na may mangyari, malapit ako. Pero sa mga ilang kwarto pa rin. Pero wala na akong wala nang sonda na lang ang meron. Pero hindi ako doon kumakain kasi tubig hindi rin doon. Basa-basa lang. Tapos nung sunod na yon, one day kailangan 1 glass lang maghapon na yun. Hindi, unti-unti lang. Praise God that kayo ay... di kayo namayat. Oo, super. Pero hindi naman, mahalata mo yung nagkasakit yung dugo ito na 10 kilos bali na wala. Wala? Oo, kasi 6 weeks akong diet kakainin mo lang yung mga malalambot, mga yogurt. Hindi mo naman makain kasi yung parang kahit inom, gusto mong uminom. Hindi ka, pag uminom ka, kahit kaunti, uubuhin ka. Opo. Yung ubo na hindi may plema, yung parang masasamid ka ba, yung maano ka. Tapos masakit dito, kaya natakot ka ng uminom. Kasi parang nagsugat, yung lalamunan dahil doon sa sonda. Nga. Doon sa Ganun yun Tapos nawala ang boses.
Oh, gawa ng... Kasi nagsugat siguro. Sugar. Sabi na babalik mga 1 month daw. Awa naman ng Diyos eh. Bumalik na. Tapos noong check up ko na para mag-blood test, parang nag-try akong uminom. Pero dito, hindi ko na-try na uminom ng marami. Kasi nga, inuubo pa ako. Pero nung pagpunta ko sa ospital, parang ang gaan-gaan ng lakad ko. Parang wala akong nararamdaman. Nag-try akong uminom. Kasi nga, magba-blood test para doon sa CRP kung... para malaman kung saan talaga, di maraming dugo uli ang kinuha pagbalik. Nag-try akong uminom, nakalusot na yung tubig. Hindi na, No, sabi ko, ay, thanks God, pwede na akong uminom. Pero talagang hindi ako makainom. Yung isang yung 1 liter, ang tagal ko, kasi pwede kang uminom, kaso nga inuubo ka, masakit dito. Ang inaano, parang mag-u-open, yung nagkapubya ka ng babalik ulit. Kasi yung nasa isip mo na rin yun eh. Oo, tapos hindi Yung ka sakit. rin, ganun din ang pagkain. Magaling pa nga yung pagkain na yung hanggang ngayon hindi ako makakain ng takot, may takot. Opo. Kahit pwede ka ng pero ang kain ko normal na. Normal na po. Praise Pero God. iwas lang sa yung mga matitigas na hindi natutunaw talaga. Kasi pag dudumi, ganun pa rin. Kahit yung nag-try ako ng kahit malambot yung gelatin, yung gel ace, yung ginagawa nating mga dessert, kumakain ako ganun. Yung pa rin, idudumi mo pa rin. Kasi ang hindi nagbabago sa akin yung dumi pa rin. Lagi doon. Pagkakakain mo, minsan hindi ka pa tapos kumain, dudumi ka. Dudumi. Hindi nag-i-stock ng Ano po sabi ng na doktor doon, tungkol doon? ganun daw. Ayun daw ang sadyang, kaya hindi natataba. Kasi pinutulan din Oo, umiksi. Yung tapos, umiksi ang pero may Bituka. oras, ngayon na dati, habang tumatagal, nababawasan yung time ng pagdudumi. Siyempre, nag-improve na pero nung parang talagang maraming beses sa maghapon. Parang mawawalan ka na ng ng lakas. ng laki. Yung parang sa sarili mo na ganito, parang napapagod ka na Dudumi. uupo, ang hirap ang bumangon noon. Wala ka man lang katulad sa ospital na may mahahawakan, dito bed natin, paa mo igagano para makapwersa ka. Ang tulog ko almost 2 months, nakasandal lang. Kasi pag once na ako humiga ng naka-straight, hindi ako makabangon, maaabutan ako ng pagdumit sa hirap. Pero ngayon, 4 times na, minsan 2 times lang pagdumit. Ay, kumusta naman po pamilya niyo sa Pilipinas? Okay naman sila. Nakakaraos naman awa na Diyos. Kasi malalaki na rin naman. Ilan po ang anak ninyo? 3. Tatlo, 2 babae at 1 lalaki yung bunso. Yung lalaki, 22. Di tapos na. Hindi, gagraduate pa ngayon ng international ship cook sa Lyceum ngayong mga December siguro yun, kasi hihintayin ang second batch. Pero ngayon stop na sila, parang thesis na lang sila. Ganun. Pero sabay silang gagraduate ng December siguro. Yun, last na yun. Awa ng Diyos, last na. Last na. Nakaraos Bago na. ako nagkaganito, nakatapos na rin. Yung Praise hirap yung God. nasa kalagitnaan. Ay, Tapos opo. almost 6 months na ako wala. Di ang laki na nawala. Sabi ko, makikitain pa naman. Opo. Ay, ano pong plano nyo ngayon? Sa ngayon, wala pa kagawa ng marami pa akong test. Opo. Tapusin nyo muna dito Kasi yung sa Pilipinas, mas mahirap. Opo. Mas mahirap. Talagang- Nung nagpunta yung embassy, sabi, i-refer daw, kung uuwi daw ako, i-refer daw ako doon sa yung hospital ng mga OFW. Pero sa Pampanga naman yun, wala na Layo. naman yun tsaka wala na yun Oo nga. Di ba yun ang wala namang mga gamit doon, na-demand na nga yun Hindi lalo ako mamamatay dito, at least dito, Oo nga, dito. kahit pa paano Libre. May ka lang. Ang insurance nyo po, diretso? Wala na rin po. kaya kas lahat. Pero inano ako ng doktor ko para Makalis. Inano ako na hinanap nila na makakatulong sa akin. Inano ako sa YAFO, yung sa Human Rights. Apo. Alam nyo, yun ang kagandahan dito. Napaka-bait nila yun. Sabi, tutulungan kita. Sabi ngayon, hanap mo. Pero yung blood test nila, yung mga blood test ko kasi yung talaga expensive daw yun kasi kakaiba nga yung mahal naman talaga. Opo. Pero yung sa mga gamot, pag wala silang stock na gamot ko yung para, kasi continue pa yung
sa blood clot ko. Para maintenance. Oo, para baka bumalik yung pagka-blood clot. Kasi nagka-blood clot ako noon eh. Kung hindi naagapan, di parang stroke. Yung ganun. Kasi hindi lang blood clot sa ulo. So, yun po ay ibang problema yun kaysa dun sa inyo. Opo. Blood clot dito kaya nagsuka na, nagbara na, kaya oho. nagdugo na kasi hindi na kasi napipi siya yung Mhm. bituka, yung murang bituka. Kaya parang yung hindi makapasok inilalabas ko noong time na yun. Kumakalat kung hindi ko agad nadala noong umaga na yun. So, may 50-50 may pala. pampalabnaw kayo ng dugo na iniinom. Continue, yun ang mahal. Yun talaga, Opo. ngayon, yun ang binibili kasi nga wala insurance. Pero kung yun naman ay halimbawa uuwi kayo, meron naman siguro sa atin na ganong gamot din. Hindi ko lang alam. Pero kung doon sa YAFO, sa Human Rights na clinic, sa mga OFW na walang kung may gamot na ganun, free naman. Pero kung bibilhin mo na ibibigay sa iyo resita, automatic na bibilhin mo ng cash, kulang-kulang din na 300 sa isang buwan. Pero ang check-up, wala. Yung ultrasound sa kanila din kasi nung last bago mag-gera na in-ultrasound kung okay na ang loob. Awa naman ng Diyos ay okay na. Pati doon sa pinagdugso nga magkabilang dulo. Kasi dito halos sa right side sumasakit. At sabi ng doktor, anong mga ilang buwan pa bago kayo makapagtrabaho ulit kayo? Sabi naman nung, kasi babalik ako ngayon sa doktor ko mismo, sa Ikilob, kasi siyempre yung sa Yuma, doon sa Yafu, hindi ko naman talaga doktor yon. Kung sa ni-refer lang, mga record lang ang babasahin nila. Yung doktor ko sa Ikilob, yun talaga ang may hawak sa akin. Yun pa rin daw ang magdi-decide. Pero kung para sa kanila, kung nasa akin na rin yung sa pakiramdam ko sa ng katawan ko, pero pwede pa nila pero bibigyan naman nila kayo ng fit to work na po. Sabi naman ng doktor, basta may gamot, kasi sabi mga 4 to 6 months okay na. Yung iba lang na nakakausap kasi marami nang nagganito ng experience na inaabot nila ng 1 year para sure na okay talaga. Yung gano'n na hindi ka gumagawa. Tinatry ko naman kahit dito sa bahay na palinis-linis. Kaya lang yung pagbubuhat ng medyo mabigat. Parang sumasakit. Nyo. Sumasakit. Yun nga po. Kasi yun siguro ang hindi na kahit pang matagalan, hindi ka na pwedeng magtrabaho ng matagal. Nang mabigat. Mabigat. Opo. Siguro kung mga ano lang. Hindi yung magbubuhat ka ng matanda. Opo. Actually, ito kagagaling lang din po ng ospital nito. Sa ulo naman, kinunan siya ng tumor. Opo. Nakakaano din talaga yung pagtatrabaho natin dito ng Pero ang kabutihan naman po dito na discover kasi kung sa Pinas ay million. Sa akin talagang sa atin yung aking binayaran, yung hindi naman talaga binayaran kasi hindi rin ako nagkautang kasi awa ng Diyos talaga, may angel na simula pagpasok ko parang ginabay na talaga ako. Parang ang bilis kong nakapasok sa operating. Opo. Ang bilis. Tapos Praise nung God. paglabas, tumatay yung balay ko. Paglabas parang sabi ng doktor ko noong pa 10 days, sabi, gusto mo nang noong mga 8 days pa, sabi, gusto mo nang umuwi? Sabi ko, of course. Sabi ko gano'n. Sabi, sige, natin ng Sunday or Monday, try natin. Tapos pagka sabi ko, naku, laki ng babayaran ko dito. Tapos sabi nila, wag ka dito, hindi nagbabayad ng buo. Magda-down ka, tapos kukuha ka ng, kung walang insurance na kukuha ka ng letter na magbubuwan-buwan ka ng bayad. Huwag ka magmadadown din ng malaki, parang gano'n. Awa na naman ng Diyos, may sumagot lahat, almost 90,000 shekel. Wow! 1.5 din sa atin. Sino nagsagot? May angel na na parang kinuha na lang yung Wow! That's, imagine mo yun, talaga, talagang sabi wala kang Diyos, babayaran. talaga. Sabi ng kaibigan ko, wala kang babayaran kahit basta sarili mo lang, hindi na mahalaga yung gumaling ka. Hindi, yung mismo sa ospital, amo ng best friend ko. Pinakilala akong family friends.
Praise God. tulungan natin kasi siya ganun, wala siyang family. Kaya, Imagine mo yun, no? Parang stockholder. Oo. Oo. Kaya sabi ko pagkatawag ko sa kaibigan ko, ay lalabas na daw ako ngayon, 5 o'clock na ng hapon. Sabi, huwag kang pipirma kahit ano. Sabi niya. Wow. Huwag kang pipirma, Amazing. akong bahala. Kaya pa pala palabas-labas siya. Pag ano yun, tinatawagan pala niya ang amo niya. Kasi bago ako nasa operating, pinakilala na ako doon sa mismong head ng doktor na mag-uopera na yan ay family friend ko, ganyan. Ako yung amo ko yun si ganon. Opo. Kaya noong paglabas ko, thanks God ako, wala ako man lang, parang sabi, Praise God. ang natanggap ko lang yung release paper, wala ang resibo, kung magkano, wala. Basta, sige, wala man lang nagsabi sa akin ng mga kahit nurse na, okay na, wala na. Basta pag binigay lang, go na. Wala sabi, huwag ka na magtatanong, sabi ng kaibigan. Basta pag kung ano yung binigay sa'yo, tanggapin, thank you na, tayo nakaras. Pero walang perma. Ang galing. Wala talaga. Kasi noong tulog pa raw ako, sabi daw lagi sa mga kaibigan ko, kasi daming pumupunta, sabi, ito lalabas ng wala siyang nahiyak ako. Sige. Wala siyang maano na babayaran yung tulong na matatanggap niya para sa sarili lang niya. Kasi alam nating matatambay siya ng matagal. Yung tulong na ibibigay ng tao para sa sarili niya, sabi niya gano'n. Yung pala yung gagawin ni Lord para sa akin, yung may tutulong na gayong bayaran naman. Kasi wala akong insurance, kaya almost 90,000 mahigit binayaran. Grabe. Kaya yun, may tumulong. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi ko, yung pangalawang buhay na ibig, kasi kakaiba yung nadanasan ko na kasi kaya bilib yung mga doktor na yung 2 araw na ibinigay sa akin na pag-observe kung makakayanan ko. Hindi ko natapos yung 2 araw na yun. Biglang parang okay na lahat. Naging okay. Sabi niya, kaya tawag sa akin ng mga doktor, Wonder Woman. Ang galing ko raw simula pagpasok, hindi man lang ako nakita ng tapos bawat observe sa akin, hindi pa dumadating yung date na gano'n. Na agad ako, ililipat na agad. Kasi okay na lahat. Sabi ko, kasi hindi kong iisipin kung matatakot ako, magkaka-nervous ako, yun ang magkakahina sa akin. Kaya, baliwala lang. Kasi first time din, parang Ganun nga po. idea, Pag ganun talaga. wala din idea, pero wag na sana mauulit. Kasi doon sa pangalawa, doon ka matatakot. Kasi alam Kasi naranasan mo na. kasi alam Pero, mo na oo. lahat naman ng Ito. Kasi yung lahat ng first timer, walang alam, di ba? Kaya Pero at nakakaano least- rin. Pero at least ngayon, may idea na tayo na parang ang Panginoon hindi nagpapabaya. Talaga. Talaga yung binigay sa akin ni Lord na pangalawang buhay talagang kaya ngayon parang takot na ako. Yung alam kong pwede naman, pero takot akong gawin ko kasi na yung may Iingatan nyo na talaga. Oo. Kasi nga, Tama yun. pero mo yun, sa laki na yun, may isang tao na na hindi ko kilala, wala man lang kami relasyon, yung amo na tumulong sa akin ayun. Hindi man lang nagpakilala. Hindi man lang nagpakita, basta pagtawag. Parang anghel talaga na. Basta Ano po? pagtawag, Galing. yung kaibigan ko nagsalita na lang ng nung sabi, nung pagka nasa ward na ako, na sabi ko, pag nasa ward na, malapit ng lumabas. Kasi ilang lipat ako para maitry na kung okay na. Opo. Kung sa ward, pagdating sa ward na wala na akong aparato, doon kung talagang kaya ko na nang walang aparato na, tapos unti-unti ka nang papakainin Opo. yung para sa iyong pagkain talaga. Hindi rin naman makakain niya. Kasi parang walang lasa lahat. Isusuka mo lang. Kaya halos, tapos may nagsabing kaibigan ko, may awa ang Diyos na may magsasarado ng lahat ng iyo. Nangyari Amen. talaga. Praise Nangyari. God. Sabi ko sana nga, may angel talaga na dumating na yung pagsubok sa akin na natulog na 5
5 days na tulog. Tapos yung, para ka, nai-imagine ko, kasi lahat aparato nakalagay, Oo, pinakita na lang sa akin eh. May picture kayo, no? Oo, lahat ng kaibigan ko na Dumalaw. gising ka, gising ikaw, gano'n. Sinend sa akin nung nagkamalay na ako nung, parang hindi mo talaga malulusot sa dami ng aparatong nakalagay. Sabi ko, kaya nung dadalhin ako sa na kailangan ng operahan, magdesisyon man ako o patay o buhay, yung kasama yung kaibigan ko, pumirma na lang na patay o buhay. Kailangan ko pumirma, pero kung hindi ka pipirma na para sa operasyon, kami ang magde-decide na operahan ka. Ililigtas ka lang kung kahit hindi ka pumirma. Pero pumirma pa rin kami, patay o buhay, o yun ang nakalagay doon sa sugal, sa palaran. Ang yun, naman. Praise God. Naawa ng Diyos. Grabe yung testimony ni ate, no? That is miracle. Miracle Kasi talaga. pagpasok ko talaga, kinulos ko na lang yung kamay ko na ikaw nang bahala sa akin. Kasi sabi nung una, siyempre wala nga, first time nga na walang inihiga ka na lang doon, itinali-tali ka na, tapos binumba na yung paa mo para magmanhid, tapos nagsabi na sila ng Laylatob. Laylatob yung pala, papatulugin na pala ako. Laylatob daw. Diretso, po? Diretso na, basta pagkakus kong, nung pagtingin ko, dami, nagganon na lang ako. Sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, babalik ako, sabi ko. Amen. Babalik Amen. ako. So yung pala, kala ko, simpleng operasyon lang, kailangan ko asay tayo, yung pala 5 5 days na. Pero Ay nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil mahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, siya'y tumutulong sa'yo hanggang malutas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil